Po tayo ng press conference ngayong araw upang ituwid at iwasto yung nabanggit ng ating mayor na hindi o kami ang pumili ng Caruncho Avenue. Kaya ano po akong lahat, ano po ang nangyari mula po nung unang kami nag-request. May binigay po kami mga ilang dokumento na magpapatunay o resibo ano po ang nangyari. February 24 po, nung una kami nag-request para po sa Plaza Rizal. At meron po itong receipt, ito naman po, February 24 po ito. At matapos po ang ilang araw, hindi ko na po matandaan na sa akin. Hindi ko rin po makita sa akin telepono kung anong araw po tumawag sa akin ang opisina po ng City Administrator. At sinasabi po na okay na po ito. Paki-comply na po ang requirements. Ang requirements po na sinasabi dito ay yung barangay clearance at yung pong traffic and safety plan. So kami po agad na nag-comply. Humingi po kami ng barangay clearance kaagad sa barangay San Jose. At ito po nag-grant. Ang date po nito ay March 4. So after po namin natanggap ito, pumunta po ang aming head ng Safety and Traffic and Logistics Head, si Big Baral. Dinala po itong mga requirements sa TPMO. At nandito rin po yung traffic o yung schedule layout po. At sinabi po, kung pumunta si Big Baral, wag na po kayo dyan, kung nakita yung aming requirements. At sinabi, baka masyadong malaki ang traffic na makukos niyan. Doon na lang kayo sa Caruncho Avenue. Less impact. At baka mayroon ding activities yung mga pribadong eskwelahan sa paligid ng Plaza Rizal. So nung pinalita sa amin na doon kami dinadala sa Caruncho Avenue, agad pong kami nag-ocular sa lugar para tingnan. At sa amin pong pakikot, medyo maliit po ito, masikip at marami po kompromiso sa safety ng mga mapupunta. So, kami naman po, umalik ulit at sinabi na po sa amin ng TPMO, doon na lang kayo. Mag-request na kayo para sa Caruncho Avenue. Kaya po itong March 6 na nilabas po ay naisulat namin. So, March 6 po ito. So, ngayon, kami naman po sa aming campaign team, i-discuss po namin ito. Sabi namin, bakit hindi natin checkin yung mga pribadong eskwelahan sa paligid ng Plaza Rizal. So, nag-due diligence po kami kasi alam namin wala pong ibang paraan para ma-verify ito. Ako po mismo ang nagpunta sa isang pribadong eskwelahan na katabi po ng Plaza Rizal. At ako po ay sumulat, sabi po sa akin, sumulat upang masagot nila ng maayos. March 10 po ito, sumulat kami. At kinagabihan din po ng March 10, sumagot. Binura ko lang po muna yung pangalan. Approve po ito. Sabi ng no objection. March 10. So ito pong papel na ito, after ng March 6, ibig sabihin o nagpapatunay po na talaga pong nagpupursige kami sa Plaza Rizal. So pagkatapos po nito namin makuha, itinawag po namin sa TPMO. Sabi po ng TPMO, naku, wala na po. Doon na po talaga ngayon sa Caruncho Avenue. Lalabas po, may permit na po. Kaya March 13, lumabas po yung permit. So, kita niyo po yung timeline na hanggang huling pagkakataon po, March 10, pinipilit po namin makuha yung Plaza Rizal. So, ito po yun, yung permit, March 13. Kaya po, ito po yung naglilinaw na hindi po talaga namin pinili ang Caruncho Avenue. At hindi po, maaaring nakalimutan po, hindi po ito alam ni Mayor. Ang sinasabi na po namin, ito po ang totoong nangyari. At hindi po kami ang pumili ng Caruncho Avenue. Salamat po.
Ayan, maraming salamat po. Attorney Ian Sia, may gusto po bang idagdag? Alright. That's fine. So yun po yung facts. I just want to highlight some points. This press con was called to precisely address yung accusation, no, na di umano dishonest si Ate Sara. As a fellow candidate, I find it unfair to hurl accusations without basis. Pero siguro sabihin ng publiko, may basis naman, may pinakita si Mayor, talaga namang nag-apply kayo. Nakasulat doon, Carucho Avenue. Tapos dun sa post ni Mayor, nakalagay doon, kung magkukwento na lang naman kayo, ikwento nyo na lang po. Naalala po yun. That's the statement. So, sana, kung may mga ganong panawagan, siya po ang mamuna. Katulad po niyan, may February 24 na application yan. Naka-address sa City Mayor And kanina, habang nagsasalita si Arnold, tinitignan ko po yung RPALO. RA 11032. As amended po yan. Nakalagay po dyan na kapag ang isang request, remember, meron po kami initial request, if it is denied, kailangan the denial must be in writing and the basis for the denial must be sufficiently explained. Isa pang punto ng RPALO is the denial of a request is presumed, legally presumed, to be with the approval of the highest authority. So, yung sinabi po kanina ni Arnold na baka hindi alam ni Mayor, as a lawyer, I'm saying na dapat alam na yan. Hindi po pwedeng nagkakaroon ng transaksyon sa gobyerno ng Pasig na hindi alam ng Mayor. Kaya nga ho tayo may batas. So the law already, kasi yan po ang excuse ng mga naglilingkuran, hindi ko alam yung chief of staff ko lang nakausap o yung heavy lang ng isang departamento ang nakausap Hindi po ganun. Hindi po ganun. If you are the head of an agency like an LGU, you are presumed to know. Kapag alam mo, you cannot hide behind ignorance. So yun po, no? Dito pa lang po, may violation na po sila sa batas. Dininay nila yung unang request, walang denial in writing, much less a written explanation why there was such a denial. Kalawa po, na punto kong gusto i-highlight, propaganda po talaga Kasi, nag-apply kami sa Plaza Rizal, inilipat kami sa Carucho Avenue. Nung makuha na nila yung second request, na Carucho Avenue na yung aming venue, nagpalabas sila ngayon sa social media na nung panahon na sila ay nangangandidato pa, ng 2019, hindi pa sila nakaupo, ipinagmamalaki nila na ang pinili nilang venue, Plaza Rizal. Doon nila hinod yung kanilang rally. Bakit ngayon, na kami na ang nag-a-apply, bigla ang Plaza Rizal na pinili nila, sasabihin nila sa mga naglalakad ng mga permit, mag-focus kayo ng traffic. At doon kayo sa Carucho Avenue. Na kung kayo ay taga-Pasig, alam nyo yan ang pinaka-bottleneck ng kalsada sa Pasig. Andyan ang palengke natin, andyan ang City Hall natin, andyan ang mga ruta pupunta sa Iglesia ni Cristo, yan din ang ruta punta sa Montevalvo. Bakit nyo dyan ilalagay? Ang mga terminal na tricycle nandun sa likod ng Jollibee. Diba? It's a busy thoroughfare. Ba't kami dyan ilalagay? So it's a trap. It's a trap. Naamoy namin yung trap. That's why we made a call. Huwag na natin tuloy. Because they will excoriate us in the social media.
So yun po ang highlight. And siguro panawagan na rin. Kasi sa social media sinasabi, at siguro linawin na natin sa publikong nakasubaybay. Pag daw kami nagsasalita, kami raw naninira. Pero sino ba ang nagsabi? Diba, nagsimula naman po si Ate Sara magbigay ng medical mission across the 30 barangays. Ano sinasabi nila? Sa bibig nila rin ng gagaling. May mga post sila, ang gumagastos daw ng malaki, magnanakaw ng malaki. Di ba? Sa kanila nang galing yung paratang na yun. Hindi nila yan inalintana na ang pagbibigay ni Ate Sara, nakaangkas. No? There's a vehicle, yung pong charity. Charity po yan, foundation po yan. It's the reason for its being, ang tumulong. Tapos nung ginaganap ng charity yung kanyang role or function in the community, paparatangan nyo, nang wala naman kayong ebidensya, haka-haka nyo. Di ba? So sana, kung ayaw nyo po, kasi ito po, honestly, ito po ang pinakamainit na kampanyahan na dinaanan ko sa aking 15 years na political career. Because of the social media. Dahil ang daming kumakalat na fake news. At nakakalungkot na yung mismong mayor na dapat alam na lahat ng dokumentong pumapasok sa opisina niya, inumit niya yung unang request namin. So sana po, Mayor, kilala ko po kayo, bago pa kayo nanungkulan, kaibigan ko po ang kuya nyo, magkasama po tayo sa isang simbahan, yung mga pastor na kakilala nyo, kakilala ko rin. Let's keep the campaign above board. Para matapos na itong pagkutsadahan at kumalma na rin po ang mga supporters ng magkabilang kampo. Again, I'm issuing this challenge. Kumarap tayo sa publiko. Bigyan natin ng laya ang mga Pasigenyo na magtanong. Hindi po pwede po na puro tayo transparency, puro tayo accountability, puro tayo good governance. Sa simpleng dokumento, itatago niyo sa publiko yung unang request. Alam niyo, auditor din po ako. Isa sa mga technique ng isang auditor kung malaman na gumagana ang sistema o yung internal control ng isang organisasyon, test ko yung mga transaksyon. Pag may nakita kang isang transaksyon dyan na supply, ibig sabihin yan, hindi lang yan sumablay, marami yan. Parang sa bahay yan, pag nakakita ko tayo ng isang ipis dyan, hindi lang isang ipis yan, 1,000 ipis yan. So ito po ang pangukas po dyan. Ang pinakamalaking issue po ngayon sa Pasig, iikot po kami sa 30 barangays. Sinasabi nyo, konsultasyon bago aksyon. Ipakita nyo sa amin ang resibo na nagkaroon nga ng konsultasyon. Dahil sa 30 barangays na inikot namin, tuwing tatanungin ko ang mga kapwa ko Pasigenyo kung ano ang gusto natin sa Pasig, City Hall ba o bagong ospital na may modernong kagamitan at kompleto at libre ng sa ganon ng mga mahihirap, hindi na magpalito sa mga politiko rito sa amin. Isa lang ang sagot ng mga Pasigenyo, ospital. So gusto kong malaman sino yung mga tinanong niya na ang pinili City Hall. Gusto kong makita mga pangalan ng mga kinonsulta na yan. Kailangan nila magpaliwanag sa tao bakit yun ang naging sagot nila. Yung City Hall namin, di ibain. Isinama pa yung mga bagong tayong parking sa Justice Hall. Nakatatayo lang. Paano pa ata ni Mayor Bobby? Hindi ako nagkakamali. Paano ni Mayor Bobby yan? So 6 years ago, mayroong regulasyon ang COA, ang Commission on Audit, na kailangan hindi na serviceable ang isang government infrastructure para gibahin. Paano kayo nakakuha ng approval ng isang building na katatayo lang, tinitipag nyo na? Paliwanag po nyo yun sa bayan. At hindi nyo po pwede sabihin na inira po kami. Pera po ng taong bayan yan. Karapatan po, kaming mga kandidato na tumatakbo,
by filing our certificate of candidacy, we did not thereby shed our right as a citizen to criticize the government. Citizen pa rin kami. Pera pa rin namin yan dahil nagbabayad kami ng buwis. Ang karapatan namin malaman kung tama ba ang paggamit ng buwis namin. So wag niyo po kami paratangan na naninira. Nagtatanong po kami at nagko-komento. Dahil mali po ang prioritization na ginawa ng aming kapunggaling. Nakakalungkot din po na he's being touted as a Christian and an Atenean at that. Alam niyo po ba kung ano ang motto ng Ateneo? Man for others. Ano po ang ibig sabihin niyan? Kailangan po, we have to be compassionate. And we have to prioritize the needs of our community. Hindi ko alam kung hindi ko naiintindihan ng mayor ang pagkakaiba ng human want sa human need. Yung pong City Hall, hindi po yan human need, human want. Sagutin niyo muna ang human wants ng Pasigueño at saka kayo mangarap. Alam po nyo, sa isang post ko nga, kung minahal na lang po kaming mga taga-Pasig, ako mismo ang aawat sa mga kasama ko. Huwag nyo nang labanan dahil nasa mabuting kamay na ang Pasig. Pero sa nakikita ko, na puro sa social media, papuri, pero pag pumunta ako sa PCGH, makikita ko mga kapwa ko Pasigueño, nakaupo sa monoblock, doon mo lalagyan ng dextrose. Nasa pasilyo mga kababayan ko, samantalang bilyon-bilyon ang pondo natin, hindi ko katanggap-tanggap. Kailangan po palitan ng mayor. Hindi ho papogian ng paglilingkod. Kailangan meron kang malasakit sa pinaglilingkodan mo. So yan po panawagan natin kay Mayor. Once and for all, marap na kayo sa public debate. Paus na ako. Kakasalita. Ilang beses ko na kayong hinahamon. Sabi nyo, kayo ang mga magigiting sa Pasig. Ang giting, good word yan, courage, tapang. Dapat meron kayong tapang na humarap sa publiko at idepensa nyo yung mga naging desisyon nyo sa pagpili ng mga project na bibigyan ng pondo. Paano nyo na-justify sa mga isip nyo na maggawa ka ng rampa para sa PWD na ang halaga ay kalahating milyon? Kailangan magpaliwanag sa tao. Gusto nyo kumalma politika dito? Lumantad kayo. Huwag puro patutsada. So, yan lang po yung statement ko. Salamat po. Yan, maraming salamat. Yan po si Attorney Christian Sia, Congressional Candidate po for Pasig. So, bukas na po yung ating question and answer forum. Yung gusto ko naman tanong, Sir Nuts. Walang mic. Hello. Ano ko lang po, yung inilabas po kasi ni Mayor Vico Soto, March, yung letter mo request. So, meron po ba talagang ahead pa doon, February? Sir? Yeah, let me answer that. Pwede bang isa sa inyo lumapit para makita lang kung ano yung dokumentong hawak namin? Ito yung unang request. February 24, address to the Honorable Victor Maria Regis Vico N. Soto. Pirmado po ni Mr. Arnold Santos Arganio. Received by the Office of the Mayor March 2. Putol. Ano yan? 2, ano yan? February 26 po ata. Feb 26, 2025, ang oras 3:04 p.m.
Yan, original stock yan. Thank you, Nance. May next question po. Sir, good morning po. John po sa Inquirer.net. Sir, tanong ko lang, nabanggit po kanina trap. Can you speak closer to the mic? Hindi ka naririnig. Trap, sir, trap, sabi nyo. May nabanggit kayong trap. Trap, yes. Caroncio Avenue. Yeah. Why, sir? Why? Yeah. Kung tinuloy namin yung aming kick-off, ipapash kami sa social media ng mga pe-permission namin. Traffic. Traffic. Sir, kasi based din dito po sa application nyo po, February 24, kung sa Plaza Rizal, ang expected attendance nyo po ay 10,000. Yung 10,000 po yun, kung natuloy po, hindi po ba magkakos din ng traffic po? Well, kapag nagkonta ka ng isang public event, imposibleng walang impact sa traffic yan. Di ba? It is absurd to require us na maghanap kami ng lugar na walang epekto sa traffic. Kung kanya ng panuntunan, sa bundok ng tralala na lang kami magrarally. Di ba? So mali yung tanong. Sorry. Okay. Sir, yung meron din kayong challenge kanina, yung challenge yun po is for a debate on this issue, address kay Mayor Vico or sa ibang issues po concerning Pasig. Diba? Eleksyon to. Kung gusto namin, itong particular issue na lang na to, magpapay na lang kami ng violation ng ARTA. Kasi malinaw, may paglabag eh. Sabi ng ARTA, kapag ang isang citizen nagbigay ng application, kailangan i-delay mo within 3 days if it's a simple transaction. And I will categorize this as simple transaction. And the denial must be in writing, and the reason for the denial must be sufficiently stated. Meron akong paglabag sa batas eh. Kung yun lang ang gusto namin pag-usapan, hindi na kami magpapatawag ng press con. Di ba? Sa korte na tayo mag-usap. Ang gusto namin pag-usapan, yung mga issue ng bayan. Mga senior citizen, bakit mo sinasabi, umaapaw ang gamot sa center, pag pumunta yung mga senior citizen natin sa mga center, wala kayong gamot? Bakit mo sinasabi na ang grade ng ating ospital ay 99, samantalang ang mga pasyente nasa pasilyo? Pag-usapan natin. Hindi lang ito. Lahat ng issue na binabanggit namin sa entablado, pag-usapan natin. Because, as again, di ba? Ano nga sabi? The truth shall set you free. Para matapos tong init ng politika, ilang siya katotohanan. And then let the people decide. Sir, lastly po, nabanggit nyo yung ARTA, violation po sa ARTA. Are you planning to make legal moves against the CTA officials po? Hindi. Ang ARTA, kung sino yung opisyal na in-applyan, siya lang ang liable. Di ba? Your criminal liability is personal. Di ba? Hindi po pwede, katabi ko lang si Mr. Arganio, masasama sa demanda. Hindi ganun. Kung sino yung pinangalanan, ikaw dapat umakto. Di ba? Kung mali, bawa, tulad nito. Di ba? Naka-address sa mayor. Sabihin ng mayor, teka lang, mayor ako, hindi ko naman trabaho yan sumulat ka, di ba? Na hindi ito yung proper office, better address your concern dito sa opisina to, ito yung hepe, ito ang contact details. Di ba? Walang ganun. Bulag kami. So, may problema talaga. May problema. Pag may mali sa isa, again, pag nakakita ka ng isang mali, isang ibis, maraming ibis yan. Salamat, sir. Salamat. And nga pala, sandali lang. From Inquirer ka, Yes, sir. sino naging sa akin? Sir? That's right. Sino yung nag-interview kay Ate Sara nung nakaraan? First time ko po dito, sir. First time? Yes, sir. No. Yung kasama niya si Miss Arabina. Okay. Journalista kayo, di ba? Yes, sir. Opo. And ang trabaho niyo po is to
Hello po. That's my... Okay. Naalala ko lang yung choir, but itong pakiusap na to, applicable po sa inyo pong lahat na nasa harapan namin. Kung magbibigay po kayo ng interview, kung ano po yung sinabi, buuin po ninyo. Yung ginawa po ng inyong publication, putol. Putol. Hindi natapos yung statement sa good governance. May karugtong po yun. Dapat tuparin ang mga ipinangako. Hindi inilagay yun. Diba? Sa korte po, kung kayo ay isang testigo, bago kayo payagang buksan ang bibig nyo, kailangan nyo sumumpa. Hawak ang Biblia. Nakataas ang kaliwang kamay. You will be asked, take an oath, to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Huwag pong half-truth. Katulad po ng ginawa ni Mayor Vico, this is a half-truth. Ilabas mo yung dalawang application, hindi yung una, that's a half-truth. Diba? Kung ikaw man ang publiko, wala ka namang alam sa politika, nagkatrabaho ka lang sa mga opisina sa Makati o BGC, mapapasa mo yan, yun lang ang alam mo, kahapon ka. Yun lang ang information mo eh. Dapat ilabas ni Mayor, that's an unfair move on his part. And I hope, kayo pong mga journalista na nag-o-over ng election dito sa Pasig, we are not asking that you favor us, but we are only asking that you tell the whole truth and nothing but the truth. Salamat po. Sir, can I ano lang po? Sige po, kung ano po, kung meron pa yung complaint, siguro I think sa Sina po. Hindi na po kami magpo-complain dahil abala na po kami sa pangangampanya. Kung lahat ng magagawa sa amin, ang ginawa nyo sa amin, ay didemanda namin, eh wala na kami sa campaign trail, nasa korte na lang po kami. Hindi sa korte laban, nasa isip at puso ng mga taga-Pasig. Okay, sir. Again, sir, hindi ko po alam, sorry. You don't have to apologize, hindi pa po yun. Thank you po. Next po. Balikan ko na yung issue po dito sa permit ulit. Kasi ang nakalagay nga kay Mayor Vico Soto, March, meron pala kayong February. Ano pong pinaka-mensahe nyo dito? At tama po ba yung narinig ko kanina? Parang hindi kasi siya maging mananatol. Kaya siguro, ginawa. Hindi po. Mali ang unawa nyo. Sa kanya ng address yung letter, dapat dininay niya. Hindi niya dininay, siya may mananagutan under Arpalo. Maraming abogado dyan sa City Hall, mga aktivista pa yan, kagaya ng eskwela na pinanggalingan ko. I'm sure magagaling yan. Pwede yan tanongin. Yes. Thank you po. Next po. Attorney, Jopel Palaño po from DWIC. Tanong ko lang sir, bakit kaya hindi kayo pinagbigyan, ba't hindi pinayagan, which is pinapasabit na nga ho kayo ng mga requirements para makompleto yung mga kinakailangan para sa Plaza Rizal. Bakit hindi ho natuloy at hindi kayo pinayagan doon? Ang paliwanag sa amin, siguro, I will ask Arnold, ikaw ang paliwanag, ikaw ang merong personal knowledge. Ang sabi po ni team o ay maaaring customer ng traffic, kaya nililipat kami sa Caroncho Avenue because less impact. And assumption na may activity ang private school na malapit sa Plaza Rizal. So, yun po ang sinabi sa amin. Pero pinabanggit po ninyo na mas matindi ang traffic kapag isinara ito kung Caroncho. Ang isa pong malaking factor po doon, yung pong binigay sa amin ay napakakitid. So meaning po talaga mag-overflow po yung hanggang sa kabilang kalye. Kung papasyalan niyo po yun, makitid na kalye po yun. Kumpara sa Plaza Rizal na aming nire-request. So talaga po mag-overflow at upon consultation po sa ground leaders namin. Marami po marami pong nagsabi na nagpahayag ng interest kapag dalo. At doon po kami nag-alala dahil more than po doon sa ina-expect namin na magpupunta.
Pero bakit ko kaya doon kayo nila? Anong dahilan? Bakit ko doon kayo gustong ilagay ng city Yun government? lang po ang less impact sa traffic at baka may activity, private school sa tabi ng plaza. Meron ba sa likod may something ba to? May para siraan kayo or Nawawala yung mic. Mukhang kailangan natin bumili ng battery. Okay, to address directly yung question. Meron bang bad faith yes. on the part Yes, sir. of the city admin? Sa korte, kung wala kang direct evidence, pwede kang gumamit ng circumstantial evidence. Ano ibig sabihin? Wala kang direktamenting patunay siya patay. Diba? Walang nakakita, walang testigo. Pero may nakakita, nakapunta siya sa bahay, may bitbit siyang baril, siya lang ang pumasok, nung lumabas siya, tuguan siya, at tumatakbo, then yung circumstantial evidence na yung namatay doon sa bahay na yun, kung meron man siya killer. Right? Dito, and the requirement to apply yung circumstantial evidence, kailangan there must be at least two circumstances. First circumstance, and before the act, during the act, and after the act. Lahat yan titignan niya sa korte. Ano meron tayo ngayon? Press conference. Itinago yung unang request. Right? There was an initial request, itinago, hindi inilabas sa publiko. Kami pa kailangan magpa-press para makita ng publiko. Galawang circumstance, ininay yung unang request namin without anything writing. Diba? Wala. Which is, again, a violation of the law. Diba? Second circumstance, nilapag yung kakas para lang wala kami resibo. Ikatlo, bago dumating yung March 28, naglalabas na kayo ng Facebook post na nung kayo ang kumakandidato, isinaalang-alang nyo ang epekto sa traffic ng mga political activities nyo. At pinupuri kayo sa social media, yan ang tamang pamamahala. That's well and good. Di ba? Na huwag kang makaabala. Sino ba gusto maabala? Tapos, dilipat nyo na, end of time, nagawa kayo ng propaganda na Plaza Rizal, dahil yan hindi makakaabala. Hindi nyo sa amin ang Plaza Rizal. We have at least 3 circumstances. So ngayon, to answer your question, was there bad faith? As a lawyer, I would argue there is. Diba? Yes, sir. Thank you. Attorney, isingin ko lang po, this denial was, if hindi po handwritten, verbal po ang naging denial. Verbal. Sino po galing? Pangalanan mo, Arnold, sino na dinay? DPM po, si Colonel De Joseph. Tumawag po ba sa dito po sa tanggapan? Siya po yung kausap na aming liaison at head ng logistics. At sinabi po lang niya na ito ay approved na sa taas. Kaya doon na lang kayo sa Karunsyo. Okay, so yung tumawag na po sa Karunsyo na, pero hindi sinabi deny doon po sa plaza. Wala pong sinabi ni kung denied or ano man. Pero po yung paglilipat sa amin sa Karunsyo ay indirectly sinasabi na huwag sa Plaza Rizal. Meron pong, nung sinabit na po namin yung requirements, March 4 po namin nakuha yung requirements from barangay at saka po nabuo yung plano ng traffic and safety. So dinala po yung mga requirements kagad after March 4. Kung titignan po, 2 days lang po yung pagitan. Dahil after po ng March 4, dinala po agad namin at sinabing hindi pwede, huwag na doon sa Karunsyo amin na lang. So Para po may loophole po dito dahil wala naman pong direct confirmation na na-deny po yung inyong application tapos tinawag po ito. Ano yung statement? Yung pong Direct confirmation? Diba? So, again, let me clarify. A citizen, nag-apply ka,
we have all the right to expect that the government will perform its function according to law. And what did the law say? There must be a denial in writing. Diba? Wala. So, meron bang evidence? Yun yun. Diba? Testimonya ng aming representative. Pero, in fairness, dito, again, we are asking for the whole truth. After this press on, wala talaga. Signal. That's right. Kanina nanawagan po ako ng whole truth and nothing but the truth. After this po, puntahan niyo po si Colonel De Dios. Tanungin niyo, kung totoo na mayroong prior application at totoo na siya po ang nagsabi sa amin na huwag dyan dito kayo. And I hope he will tell the truth. Because if not, then may problema tayo. Isa pa pala, gusto ko pong ipunto. Sinabi po ni Colonel De Dios na may objection daw po ang Pasig Catholic College at ang Colegio del Buen Consejo. Yan dalawang educational institution na yan. Graduate po ako ng PCC, by the way. So, kinupirma po ni Mr. Arganio doon sa CBC. Ano po ang sagot? No objection. Nasa isulat. Can I ask one from your ranks na paki-verify yung document? Sa bidding natin sa Pasig, kung si Ate Sara ang papalarin, yung ganyang sistema na andyan ang camera, andito ang dokumento, hindi na yan uubra. Sa panahon ni Ate Sara, ang camera nasa likod ng Bids and Awards Committee. Tao mismo makakakita kung ano nakasulat. Kung yan nga ba ang bid at kung yan nga ang lowest bid. Wala nang moro-morong bidding sa Pasig. Okay. I think nagbigay naman kayo dyan eh. Nabigyan naman kayo eh. Wala pa ba? Okay, di-disseminate ito mamaya. I just want to highlight. Meron ba? Thank you. Okay. In-address, ang letter ay March 10, 2025. Yan. Para lang baka may gusto mag-screenshot yan mamaya. Ayan po yung dokumento. Pero I hope, when you make your report, present niyo po yan. Address po yung sulat kay Sister Natalie C. Agustin, ang school principal po ng Colegio del Buen Consejo. May annotation po sa ibaba. At ang nag-apply po si Mr. Arnold, ang sumulat po, hindi nag-apply, Arnold Santos Arganio. Pero kung annotation, approved by, di po, Sister Natalie Agustin. May petsa, March 10. It was approved on the same day. At ito po gusto ko i-highlight. Sa ilalim po, ito po sinulat ni Sister. May God bless you all and do your best for the Pasigueños. Walang objection. So, may problema na naman tayo. Sabi ng opisyal, meron daw objection. Meron kaming hawak na papel, walang objection. Pakita nyo sa amin yung sinasabi ng objection. You want the whole truth? Ilabas nyo.
dito na. Kaya dito sa front. Oh, talaman. Okay. Okay, so, nagpapalit po sa lahat, gusto umabot. Kung wala man po ay pwede na po yung gusto mag-interview kay Sir Arganio, ganun din naman kay Attorney Sia, approach na lang po. Maraming salamat po, Attorney. Thank you po. Salamat. Thank you po.